dear beloved, Boss Mike, Cervera! Oo, na talaga naman ano, hirap na hirap ho si Maharlika sa fake news nila na police report. O eto na, palusot ni Maharlika, pasok. Yung nilabas ni Dean na police report, Ayan na mga kababayan ko. Ikaw, eto isa ito sa pampagulo sa mga bobo eh. Ikaw Maharlika, alam mo na nga mga bobo, inuuto mo pa eh. Oh, 'di ba sabi mo, meron kayong hawak na police report. Sabi din ni Buday yan, sabi niya, eh yan po yung nahugot namin eh, na police report, nandun talaga yung pangalan ni First Lady. Eh nilabas na nga, 'di ba? Nilabas na nga ng kung ano-anong mga kilalang mga network, kahit pa yung kakampi nyo na Net25 na lagi nyong pinupuri, ay nilabas na yung totoo. Tapos ito, tignan nyo pakinggan ninyo itong walang saysay na palusot ni Maharlika. Dinadaan na lang mga kababayan, saan? Sa mga bintang niya. Bibintangan si Pangulo kahit walang ebidensya. Kaya tuloy nasasabihan siya ng kasama niyang si Joey, tatanga-tanga. Minsan, pakinggan niyo si Joey, tumatama. Oh, eto na. Pakinggan niyo yung palusot kung uobra sa inyong pangunawa. Ha, mga kababayan ko, pakinggan ninyo kung uobra sa inyo, kung uobra sa pangunawa nyo yung mga paliwanag nito. Ayan, tama nga, Jax Demolay. Bokya na, humihirit pa. Oh, eto na, pasok. yung nilabas ni Dean na police report, magkaiba doon sa inilalabas na may dilaw-dilaw. Maaring tanim kaso yun. Ayun. Kita nyo? Eto na mga kababayan ko, lumabas na sa bunganga niya mismo. Tanim kaso. Palibasa gawain ninyo, magtanim ng ebidensya. O, di ba? Gawain ni Digong, ayan, lumalabas sa bunganga niya. Yan ang problema sa'yo, Maharlika. Mahilig kayo gumawa ng kwento, gumawa ng sarili nyong multo kapag nabobokya kayo, tulad nga na sinabi ni Jack Demolay, ayan, hirap na nalusutan. Diba? Hirap lumusot yan, mga kababayan. Biruin ninyo, abay press release nila. Talagang may mga ganito, may mga ganyan, nandoon si ganito, nandoon si ganyan. Tapos nung nilabas yung police report, mag-isa lang. Mag-isa lang yung mama yan na nakahandusay, pilit na nililigtas, kaya lang wala na talagang buhay. Oh, ano pa dapat nating intindihin doon? Eh yun talaga, yung police report. Ngayon, pinapalabas ninyo na tila ba binayaran pa ng gobyerno ni First Lady yung mga pulis sa Beverly Hills? Saan ka naman nakakita ng ganon? Sa mga taga-Amerika, yung mga DDS, pinagbibintangan yung mga pulis. Di ba? Yan, tama, tanim kaso, ginawa nila kay FL. Ayan, kita nyo, Yung nilabas ni Dean na police report, magkaiba doon sa inilalabas na may dilaw-dilaw. Maaring tanim kaso yun. Totoo lang po, kinang-ina nyo, hayop kayo. Ibang-iba na yung mga lumalabas yung bunganga nyo. Kasi mga kababayan, kung totoo yan, hindi magkakamali yung mga yan. Di ba, Vancouver Gem? Gem HE, di ba? Leticia Buencamino? Hindi yan! Ram J, ano? Ito si Bukeke, namamali-mali na eh. O sige, paliwanag. Hirap na hirap ka lang magpaliwanag sa peke na police report na sinasabi nyo. Si Buday nga, hindi na nagsasalita, mga kababayan. Wala na ho si Buday. Hindi na makapagsalita. Bakit? Nabokya. Aloy.
Yung nilabas ni Dean na police report, Hmm. magkaiba doon sa inilalabas na may dilaw-dilaw. Hmm. Maaring tanim kaso yun. Hmm. Ay, no, tanim kaso, sorry. Tanim Nag-sorry pa mga kababayan eh. Oh. Kita nyo, hirap na hirap. Oh. ebidensya. Hmm. Di ba? Oh, tanim ebidensya naman daw ngayon. Oh, sige. Kasi mga palangga, gusto kong sabihin sa inyo, hindi Na? pwedeng mag-conclude Oh. ang mga polis. Saan ka nakakita ng polis, umikot ka ng buong mundo. Pag nakakita siya ng kulay, kahit nasabihin pa niya, Walang iya kayo mga pulis, hindi pwede, pero ikaw nag-conclude ka, ina mo. Di po ba mga kababayan? Yung mga pulis hindi pwedeng mag-conclude. Pero etong bruha na ito, abay pwede. Pwede. Abi, biruin ninyo eh. May kwento na kasama sa kwarto si First Lady, kasama pa yung ibang artista. Bakit di mo pa dinamay si Piolo? Para masikat ka, maharlika, para pag-usapan ka, para magka-views, para pag-usapan yung mga kwento mo. Eh, nando doon si Piolo, dapat sinama mo! Hindi, di ba, mga kababayan? Sayang. Di niya yata nalaman na nando si Piolo. Swerte ka pa, Piolo. Kung ikaw nalaman niya, nakasama ka ron, malamang kasama ka sa kwento. Tuloy. niya sa sarili niya kahit siya ay addictus benedictus na polis. Hmm. At nakita niyo yung white powdery substance na yan, Hmm. hindi niya pwedeng ilagay dyan sa report na yan. Hmm. Nasasabihin niya, may nakita ako na tumpok-tumpok na pulburon na paborito ni Bangag. Kita nyo mga kababayan, ayun lang, yung ibabanat niya na paborito, isisingit niya na paborito ni Bangag. Bakit hindi mo sabihing paborito rin ni Baste? Diba? Oh. Eh, yun lang, yung ano niya dyan, yung mga banat niya, sisingit niya na paborito, paborito. Kasi, pinipilit talaga nila na itanim sa isip ng mga tao na adik si Pangulo. Sa galing mag-isip, sa husay gumawa ng mga proyekto, yaan mga kababayan, yung propaganda nila ulit-ulitin sa inyo na si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero anong kinalaman ni Pangulo sa pagkamatay ni Tantoco? Sige nga ho, bakit kailangan banggitin ang pangalan ni Pangulo sa pagkamatay ni Tantoco? Sige nga, anong kinalaman ni Pangulo? Busy dito yon, gagawa ng mga proyekto, pamimigay ng mga lupa, pamimigay ng mga bahay, pamimigay ng ospital, pamimigay ng internet, pamimigay ng mga eskwelahan, pamimigay ng mga kung ano-anong mga clinic. Yun ang kabisihan. Tapos dinadamay niyan. Di ba? Simpleng unawain. O, di po ba? O yan, hirap na hirap ipalusot yung fake news na police report. O yan. Hindi siya pwedeng mag-conclude. Kasi only the doctor, coroner's office, toxicologist, laboratory result ang magsasabi niyan na yung white powdery substance na yan ay pulburon na favorite ni Bangag. O, kita nyo? Pinipilit, di ba? Pinipilit, dinidikit si Pangulo dun sa pagkamatay nung isa. Kahit man sa police report, sinabi na wala namang sinabi doon na may mga ganong mga pulburon, may mga ganong mga powdery, na kung ano-anong may mga kasama. Ang sinabi sa police report, mag-isa. Bakit pinipilit nyo? Yun ang sagutin ninyo. Kung ano-anong kwentong palusot na naman ninyo. Wala na tong mga ito, mga kababayan. Tinamaan na ng lintik. Wala na. Hirap na silang palusutan. Etong lumabas. Nilabas ng mga mainstream media na talagang peke yung pinost, pinakalat nung isang pangit na periodista. Kulang na lang buntot, mga kababayan, unggoy na. Parang siya, kung hindi pa nagparitoke na 10 beses, hindi pa lumaki ang ilong niya. Kasi mga kababayan, ang itsura niyan noon, halos hindi na makahinga. Bakit hindi na makahinga? Ang ilong niya, dapang-dapa na. Maliit lang yung hangin na papasukan sa ilong niya. Kita niyo mga kababayan.
Oh, di ba? Yan. Ang sinasabi ko lagi. Oh, eto na. Next na tayo. Dito naman tayo kay Roque, ha? Oh, Roque. Paliwanag. Oh. Magandang araw sa inyong lahat, ha? Well, alam niyo naman po, Galingan mo pagsisinungaling, ha? Mm. wala pong bisita ngayong araw si VP Sara, pero Mm. inaasahan natin na isa na namang miyembro ng pamilya ang Mm. dadalaw. Ang duda ko po, ito ay si Kitty at saka si Ma'am Hanilet, no? Ang dadalaw, pero May pamamam ka pa ngayon, samantalang nung nakaraan, sabi mo ano, babalik na kay Elizabeth. Dahil sabi mo nga, magre-ring bearer ka pa. Pading. Tapos ngayon, may pamamam ka pa. Oy, Anilet, tinatraidor ka niya. Di mo alam talaga yung dobre kara, mga kababayan. Oo, kung sino kaharap niya, yun ang ibibida. Kapag nakatalikod ka, yun ang titirahin niya. Grabe, no, mga kababayan, no? Ganyan sa DDS, ang hirap. Oh, ang hirap-hirap sumama sa inyo. Biruin nyo kayo, nagtitirahan, patalikod. Yan ang natutunan ni Ninyo sa inyo, tumira ng patalikod. Tuloy. pero mukhang si Kitty po, kasi alam ko bakasyon na si Kitty sa kanya eskwelahan, no? At Hindi kami interesado kay Kitty. Hindi kami interesado. Oo. Ayun, nandoon na sa apo ni Chabit. Mukhang enjoy na. Dahil meron nang pinagpalit. Kamakailan lang, nagpo-post yan, masayang masaya. Doon sa mukhang Bombay. Ilang linggo lang ang nakalipas, biglang iba ng kasama. Iba na, piniplex niya. Diba? Ano tawag doon? Bahala na kayo. Tuloy. mamaya po, wala po ako dun sa Duterte Street, so hindi natin na makakapanayan si Kitty, pero bukas po naroon ako, no? Meron lang po ko importanteng pakay ngayong araw. Ano, nag-aayos ka ng dokumento mo. Nagdidelikado ka na, no? Kaya lalabas na tayo sa laro ng The Hague, no? Pero bago tayo lumabas, at kami po aalis ng mga 12:30, at ngayon po ay parang alas 12 na, kinakailangan naman nating pag-usapan ang naging reaksyon ng palasyo doon sa lumabas na ulat na ang kinamatay ni Paulo Tantoco ay isang cocaine overdose. Kita nyo, pinipilit pa rin talaga nila, mga kababayan. Ewan ko ba bakit nyo pinipilit pa. Sinabi na ng Beverly Hills Police Department na eto ang totoo na police report. Yung police report na pinapalabas nyo ay peke. Yan po ay natampered. Yan po ay inyong dinagdagan, binawasan. O ano pang ano? Bakit nyo pa ginagamit yun? Ang tanong mga kababayan ko, kung peke yung dokumento na hawak-hawak nila, ngayon mga kababayan ko, bakit pa nila ginagamit? At eto mga kababayan ko, ang matindi pa, kung peke daw yung kanilang hawak na dokumento, ano daw tunay, ano ang totoo? Ilabas daw ng Malacanang. Kayo yung nagpaparatang. Tapos paglalabasin nyo yung Malacanang, ganun kawalang ya itong mga ito, mga kababayan. Yung style, nako, style noong ex nyo. Huling-huli nyo na sa akto, hihingan pa kayo. Anong ebidensya mo? Diba? Ganito. Parehas na parehas yung pangangatwiran. Nahuli mo na yan. Oo. Huling-huli na ng dalawang mata mo. Pero ang katwiran, ano ang ebidensya? Diba? Kaya minsan, yung mga bobot tanga, hindi na nila alam kung anong paniniwalaan. Sila ba talaga may problema o itong mga pinapanood nila? Diba? Tuloy. At yung lumabas na police report na isinapubliko ng respetadong komentarista na si Bobby Tiglao. Anong respetado? Kayo lang rumirespeto. Diba?
Anong respetado? Kayo lang raw may respeto. Hindi namin nirerespeto yung yung tinutukoy mong periodista, mamamahayag o ano pa. 'Di ba? Respeto kasi pumapabor sa inyo yung nilabas na artikulo, na pinost, na pekeng dokumento. Ina mo? Yan, mga kababayan, pinipilit, pare-pares yan, ipipilit nila yung pagkakamali nila, yung kapahiyaan nila. Ganyan ang masasamang tao. Mali na, pinagtatanggol pa. Gaano man lang yan mga kababayan kung sabihin mo na nagkamali kami kasi yan yung binigay sa amin ng aming source. Sorry. Ano masama doon? Di ba? Tuloy. Na kasama doon sa kwarto ng kung saan nakita yung patay na Paulo Tantoco, itong si Liza Araneta Marcos. Kita nyo, pinipilit talaga na kasama daw sa loob. Samantalang sa original na police report, mag-isa lang yung mama na nakahandusay sa kwarto. Pero etong mga ito, pinipilit nila na kasama daw si First Lady sa loob. Kita nyo? Ang tindi, no? Gumawa ng mga kwento. Ang tatanga nyo. Pipilit nila yan, mga kababayan. Pilit nila yan na kasama sa loob. Wala na nga eh. Nasaan ba yun? Boss Mike, pakita mo nga. Sinabi na nga na hindi nga kasama. Pero bakit ito pinipili? Bakit? Para saan ba yung pagpipilit nyo? Ayan ano sabi rito? Exclusive. Ayan Net25 News. Nakakuha ang Net25 News and information ng original copy ng Beverly Hills Police Department. Letter report sa kaso ng pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. Makikita sa pinadalang incident report na walang binanggit na dahilan ng pagkamatay. Kita nyo, walang binanggit na dahilan ng pagkamatay. Pero sa kanilang pinapakalat na police report, abay namatay daw sa sobrang singhot ng coke. Ayan, maliwanag. Ayan, eto na, Net25 na nagsasabi. Wag ng ABS-CBN kasi, pag ABS-CBN, sasabihin, bias eh. Di ba, Eliza? Masakit na ang ulo ko. Oo, yun na nga eh. Masakit na ang ulo mo kay Buday. Eto na. Ayan, makikita siya ipinadalang incident report na walang binanggit na dahilan ng pagkamatay at mga personalidad na sinabing iniimbestigahan sa insidente. Sabi nila, inimbestigan daw si First Lady, na-detain daw sa California, mga ganon. Kita nyo? Ganon yung press release nung si Bakla at si Pangit na si Maharlika. Diba? Yun yung press release nila eh. Nandun daw, inimbestigan, na-detain daw si First Lady. Ganon po yung mga sinasabi nila eh. Bakit ngayon biglang nag-iba? Diba? Tapusin ko lang ito mga kababayan ko. Good news naman tayo. Eto na. Sa pagkamatay at mga personalidad na sinabing iniimbestigahan sa insidente kabilang ang pangalan ni First Lady Liza Marcos Araneta. Sinabi ng Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na wala silang inilalabas na ganong impormasyon at ang kumakalat na dokumento at lumalabas sa mga balita ay tampered. Peke. Yan. Peke. Ngayon, pinipilit ho nila mga kababayan. Alam nyo naman yung mga yan, ipipilit nila yung kanilang katwiran kahit na baluktot na. Parang eto lang, isa pa to, mga kababayan, sisingit ko lang. Ganito mga kababayan ng mga DDS, mga twiran. Yan. Ilabas mo na yung USB mo, kaya nakulong. Ito, mga kababayan, isa pa itong sinungaling. Kita mo, pinalalabas yung USB, mga kababayan na sinasabi niya na may ebidensya daw. Hanggang ngayon, wala pa. Manang-mana na kay Maharlika.
Oo, kung meron ba talaga, 'di ba matagal mo nang nilabas 'yan. Kaya pati yung kapwa mo DDS ayaw nang maniwala sa'yo. Oh, Pag sinasabi nila na ilabas mo na yung USB mo, kaya nakulong si PRRD dahil sa hindi mo nilabas yung USB mo. First and foremost, kita nyo, mga kababayan, kung meron 'yan, matagal nang nilabas 'yan. Ngayon, meron palusot 'yan. Parang si Maharlika lang. Ano ang palusot? Pakinggan nyo na lang kung tatanggapin nyo rin. Ano? Tatanggapin nyo ba yung palusot nitong isa ring ito na, naku, pangit din ang background. Oh. Alam niyo mga kababayan, dapat tumingin tayo sa background ng pagkatao. Ano ba klaseng pagkatao meron to? Diba? Tuloy. di ba umpisa pa lang ang sinabi ko na ang USB ko ay ang aking proteksyon. Kita nyo mga kababayan, protection niya yun. Eh di dapat, lunukin mo. Lunukin mo na lang yan. Hindi yung, USB. Meron ako, USB. Bakit di mo lunukin na lang? Eh, yun yung pala yung protection mo. Di ba? Lalabas yan sa tamang panahon. Nako, narinig na namin yan yung video. Polvoron video lalabas sa tamang panahon. Tapos anong lumabas? AI-generated video. Ginawa nyo ng tanga yung mga DDS. Ayun. Yung iba naghoromentado. Ano nangyari kay Meme Pebbles? Ayun, dahil wala, dahil hindi nyo malabas, ayun, bumaliktad. Ganun na nangyari. Tuloy. At yung tamang panahon na yon is merong may mga nakakaalam kung kailan at Diyos ko po, alam mo, ginagawa nyo talagang tanga yung mga DDS, kawawa naman. Sa totoo lang, yung mga nanonood ng mga DDS dito, awang-awa na ako sa inyo. Ginagawa kayong uto-uto ng mga ito. Sa ganyang katwiran, pinaniniwalaan nyo, abay, ang hihina naman ng mga kukote nyo. Isang taon na nakakaraan, yung USB, wala pa rin yan. Saan? Eh baka naman yung sinasabi niyang proteksyon niya, nilunok niya na yan. Diba? Mga engot, mga tanga. Napauto kayo sa mga ganyang klasing tao. kami na lang yon. Yung mga nagko-call niya ng mga troll, kasi gusto nyong parang clickbait yan. Gusto nyong kumagat ako. Ano kaya bagat? Kailangan na malaman kung totoong meron yan. Pinapaasa nyo kasi yung mga tao. Kaya mismo yung mga umaasa, hinahanap sa'yo. Simple, di ba? Kaya kasi, ayan, sabi mo, ilalabas mo. Nasan na? Ang daming mga USB. Meron pang suporta si Sara. Anong sabi ni Buday? Meron akong natanggap na USB, itinapong ko sa basurahan. Kayo pang sabik na sabik sa propaganda. Kayo pang sabik na sabik sa mga panira sa Pangulo, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong. Sabik kayo ron, hindi nyo ilalabas yun? Meron pa kayo na nalalaman na tamang panahon. Ano yan? Love team? Ang ending gusto nyo magkabalikan? Sino? Si Buday at saka si Pangulong Bongbong? Di ba mga kababayan? Ganun yata gusto nila eh. Di ba? Yan. Sa inyong mga paen para malaman nyo ang aking movement, ang galaw namin. Ay, wala kaming pakialam sa'yo. Ano ba galawan yung movement? Sino ba may pakialam sa'yo? Kung talagang tatrabuhin ka ng gobyerno, matagal ka na. Di ba? Kung tatrabuhin lang ito ng gobyerno, di matagal nang wala ito. Kasi walang pakialam talaga sa kanya. Yung ginagawa niya, para bang gusto lang magpasikat at makilala sa social media. Pero yung totoo, parang siya lang si Maharlika. Dak-dak dito, dak-dak dito, dak-dak doon, dak-dak dyan. Pero wala namang nilalabas na ebidensya. Ganon sila. Diba? Ang aming strategiya para Anong estratehiya kapag nalalaman, papakita mo lang para maniwala na ang madla kung totoo yan. Di ba?
Kayo, mga kababayan, patatagalin nyo pa ba itong ebidensya? Kung totoo, di ba? Dapat noon nyo pa nilabas. Diyos ko po, umasa pa kayo talaga sa mga ito. Nuknukan, mga kababayan, ng kasinungalingan. Ano man ang aming kung ano man yung aking Kita mo, nalilito ka na. Hindi mo na alam kung ano yung sasabihin mo. Kasi halata na nagsisinungaling ka. Sapat po, kababaeng tao. Ewan ko ba sa'yo? Oo. Sabagay, naka-filter ka lang. Kung walang filter yan, wala kang labang kay Eliza, 'di ba? Oh, eto mga kababayan ko. Nako, bukas na nga natin talakayin, mga kababayan, at inabot na tayo ng mahabang oras. Oo, titirahin natin bukas, mga kababayan. Eto, eto. Attorney Claire Castro. Oo. Eto, mga kababayan. Castro, wag naman po sana. Tingnan nyo. Etong isa pa tong abogado, mga kababayan. Umi-style, kunyari, ayaw natanggalin si Attorney Claire. Oo, maraming mga pasakalye. Pero ang totoo, hindi naman talaga matatanggal yan eh. Gusto mo lang na, i-reverse etong mga usapin tungkol kay Attorney Claire. Pero attorney, wala eh. Hindi kayo magtatagumpay. Oo. Magpanalo ka muna ng kaso. Hindi yung puro daldal pero wala namang naipapanalo. Yan, mga kababayan. Hali, mga kababayan, maraming salamat sa panonood. Sana'y nag-enjoy kayo. At bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano po, mga kababayan? Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Naku! Eto na si Michael Marpil. Siya siguro yung ating nakita sa CR, Pinakaba mo ko, nice to meet you, boss Michael Tukayo. Eto na. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.